So, dito naman sa project 2 ng exam 2, task 1, move the image at the top of the document by selecting position in top center with square text wrapping. So, ito raw image natin na to. Ito lang namin nag-iisang image dito sa buong document natin. So, itong image na to ay ilalagay natin sa taas pero hindi natin siya idadrag. Okay? Gagamitin natin yung position na tool, then ilagay doon natin sa top center with square text wrapping. So, i-click natin yung image, and then pumunta tayo ng picture format contextual tab, and then sa arrange group, yung position drop down, then iselect natin ito. So, let's make sure lang na nakaselect tayo sa tamang position. So, top center with square text wrapping. So, tingnan natin to. Itutok mo yung mouse mo, and then nakalagay, ayan, top center with square text wrapping. And then, mapupunta na siya sa taas. Mark completed. Task number 2. Convert the table to text. Separate the data with commas. So, kung naalala nyo sa may exam 1, kung napanood nyo or nagawa nyo na exam 1, nung nag-convert tayo ng table to text, ang pang-separate natin is tabs. Okay? So, dito naman comma. So, asan ba yung table? So, ito yung table. Pwede mong iselect itong cross sa upper left ng table para maselect mo yung buong table. And then, kay layout contextual tab, again, meron tayo ritong layout contextual tab, and then meron din tayo ritong layout tab. Pag sinabing contextual tab, ito yung tab para doon sa table or sa kung ano mang element yung ating sineselect. So, ito, nakaselect tayo sa table. So, layout contextual tab. And then, dito kay data group, convert to text. So, lilitaw itong pop-up window ng convert table to text. So, sabi separate text with commas sa instruction. So, iselect natin tong other and then make sure nakatype dito yung comma. Ayan. And then, okay natin. So, yun. Na-convert na natin into a text. Mark completed. Task 3. Resolve the comment. So, nag-iisa lang ang comment dito. Ito lang. So, i-resolve daw natin ito. So, i-click natin itong, by the way class, minsan hindi naka-display itong mga comments. Pero malalaman natin na may comment dito sa document pag may nakita tayong ganitong icon. Ayan. Or, pagka nagpunta ka ng review tab, tapos naka-enable, hindi naka-gray out itong next and previous, meaning mayroong comment yung ating document. So, i-resolve natin itong comment natin, comment na to. I-click mo tong ellipsis and then resolve thread. Ayan. And then mark completed. Task 4. Apply a picture style to the graphic of the reflected bevel black. So, eto ng ating picture. Again, nag-iisa lang naman yung picture natin sa document. So, eto na yun, obviously. I-apply daw natin yung reflected bevel black na picture style. So, i-click natin yung picture, then pumunta tayo ng picture format tab. And then, dito sa picture styles, i-click natin yung more. And then, hanapin natin yung reflected bevel black. So, make sure lang na yun yung naselect nyo kasi baka malito kayo sa ibang tool. So, yun, reflected bevel black. And then, mark completed. Task 5. Track any future modifications to this document. So, pupunta tayo ng review and then i-enable natin itong nasa taas na ito. Sa may track change, sa may tracking group, i-click lang natin itong track changes sa taas para ma-enable natin yung tracking. Then mark completed. Great project. Yan. Then next.